Alis kami ngayon. Yes! Pupuntahan kami. Samahan nyo kami. Ano ba tayo pupunta ngayon? Sa Hamilton lang. Hamilton lang pala. Mga 1 hour away lang from this place. Ngayon, gagawa lang muna siya ng coffee. Yeah. Barista. Ara barista. So, ayun guys. Magtitimpla na siya ng kape. Gamit ang kanyang... Gusto din daw niya. Ano yan? Ano muna yan? Nespresso. Wow, yaman mo naman pala sa Canada. So, dahil nga wala kami space dito, nandun yung mga... Ayan, dito ang mga syrup and pods. And isa lang yung sauce ko. So... Yan. Mamaya magla-live selling yan. Kasi makikiinom mo siya. So, ang gagamitin natin is yung hindi ganun katapang. Which is this one, double espresso for milk. So, it means with milk. For milk? Para sa gatas. So, ayan. Gusto daw niya ng vanilla. So, ito. This is the vanilla. Yup. Kung di nyo alam, nagtrabaho na ako isang buwan sa Second Cup. Second cup coffee sa? Sa Heartland. Sa Heartland. Isang buwan lang. Isang buwan lang. Kaya magaling na daw siya magtimpla ng kape. Hindi niya na kailangan magtrabaho. Kaya alam ko yung recipe nila, nasa akin pa. Pero hindi tayo makakuha ng syrup nila kasi yung syrup nila is for Second Cup only. Wala, hindi siya from outside like katulad ng Starbucks. Yung mga Torani, Moni, yun, mga ganun. So, I put the vanilla syrup muna. Kasi mas gusto kong yung syrup is ihahalo sa kape. Kesa yung dun mo ilalagay sa inuman. Feeling ko mas lasa siya. Ewan ko kung ako lang. So, lagay mo lang dyan. Then, you press this button. And it will flow. Then, this one is the frother. I'm using 2% milk, pero gusto ko rin yung oat milk. Hindi ko sure. Ay, maingay. Ang gusto niya. Pero yan. Hello guys! What's up? Welcome back to our channel. So, for today's video, gagala kami. It's just the two of us. So, punta kami sa Hamilton. Ano nga yung pupuntahan natin? Park. Hindi ko alam. Trail. Para siyang conservation area, something like conservative. Conservative? Conservatory. Yeah. Yeah. Iyon. Tapos, dapat mag-Dundas Peak kami today, kaya lang na-check ko, green pa yung mga dahon. Pumunta siya doon. Lumipan siya. Gusto ko yung yung iba't ibang color na. So, mga 3rd week pa daw ng October. So, babalik na lang kami. Tapos may nahanap kami along that area din. Yun na lang yung pupuntahan namin. Day tour lang. Check lang namin kung anong meron doon. Yes. Magre-relax lang. Siguro konting picnic, ganyan. Wala naman kami food, pero yeah, we'll see. So, ayun, sama kayo. Ganda naman ang mga bahay dito. Ang lalaki oh. Actually, so napasukan natin. Surprise ko sa'yo. Bibili na tayo ng bahay dito. Pakita ko lang sa'yo kasi mamaya hindi ko gusto yung neighborhood. Wow! Lalaki mga ganyan. Tapos, iba siya na. Papasok siya. Oh. So, may naliligaw na Mitsubishi. Mitsubishi RBR. Hindi tayo bagay dito. Lalaki. Tapos hiwa-hiwalay talaga siya. Saan ba itong napasukan natin na to? Dinala tayo dito kasi dito pinapakita na dito tayo titira sa susunod. Yeah. Dito kami. Dito kami basement. Parang talaga parang executive village. Yeah. So nice. Magkano kaya dito? Sino
Basement. Sarili kami yung bahay dito. Hindi, pag sinabi, basement kami nakatira, saang basement? Ganyan naman. Pwede na. Yung basement namin, 2-story. Yeah. Basic getting bright. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Kasi nagpaikot-ikot kami. But anyways, we're here. So, sabi ko sa kanya kasi late yun. Hindi niya ako pinakinggan last night. Just ngayon sabi, dapat nag-swimming tayo. Malamig na, hindi ka na makakapag-swimming. So, pasyal-pasyal This one's the parking. Valence Lake. Let's Look. park here. There you go. Boss, halika na boss. Dito na tayo, boss. Kasing busy siya. Kasi, walang bilihan ng pagkain dito, guys. Ayan o. 25 to 40 minutes daw. Hindi kami nakabili ng pagkain kasi kala din namin may madadaanan na na Tim Hortons or McDonald's, ganun. Pero wala pala. Sad. Sad life. Okay na, boss. Wait lang, 16.9. Bibili muna kami ng pagkain, guys. At syempre, siya naman ang magdadrive. Ano pa nga yan eh. Nag-negotiate pa nga yan. Ako daw pabalik. Siya papunta lang doon sa kainan namin. Yeah. 10 minutes lang papunta. I'm a passenger princess. Ayun guys, oh. Isang diretso lang yan. 15 minutes lang. Isang diretso lang yan. Tapos gusto niya ako na rin pabalik. Talaga itong babae. Mare-revoke na yung license niya. Kasi hindi niya na ginagamit. Ang driver's license ay para lang Display. Display. para may government ID tayo sa Canada. Okay. Pabalik na ulit kami. National driver, of course. Just one way. Pero masing nabusinahan kanina guys. Pag nabubusinaan ako, parang ayoko na. G1 na pala. So, ayun. Bumili lang kami ng pizza. Tapos pabalik na ulit kami. Medyo malayo-layo din. Kahit isang diretso, no? 15 minutes. Hindi naman, mga 12 minutes lang. Pero isang diretso. Pero as in, isang diretso ka lang. Tapos yung takbo mo is 80 na. 60 nga lang. 60 ngayon, tapos mamaya mag-80 dun. Pero, ayun, mga 10 minutes. So, malayo siya talaga kung tutusin. Pero ayun, pabalik na ulit kami and see you guys later. Dito na ulit kami guys. Kakain muna kami ng pizza. Sobrang tahimik dito sa pinuntahan namin. Kasi wala kaming dalang food. Ano lang, Chicheria lang. So, lumabas muna kami kanina para bumili ng food. Pero pwede ditong mag-ihaw din kung may mga portable na ihawan kayo. Yeah. Pwede. May mga ano rin kasi, picnic areas, may campsites, ganyan. Ayan, tingnan nyo. And may mga nag-ano rin. Or relax. Yeah. Didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Ito na guys, yung pinuntahan namin. Anong tawag dito? Valence. Parang Valence Conservation Area. Yeah, tama ako kanina, conservation. Sabi niya kasi. Yan, ganda rin dito. Yes. Yun yung lake. Malapit lang siya. Sa Ontario. Ay, sa Ontario. Sa Ontario pa rin tayo. Pwede ka mag-camping, pwedeng day tour, mag-camel ka. Tapos may mga trails, fishing, picnic, gano'n.
Naliligaw na kami. Hindi na namin alam saan kami pupunta. Sa may intersection dito. Kasi kayang pinagsuran yung parang uptown yung harap. Kaya bahala na. So maglalakad-takad lang kami dito guys. Maaga pa naman. Saan na tayo, love? Sa boardwalk trail. Ay, may mga sumisigaw. Oo, pre! Oo! Tama yan. Ay, sabi nila, may mga pagkain dito. Asan? May iba't ibang trail dito. Pero kami ngayon is sa boardwalk trail. Hindi namin alam kung hanggang saan at saan patungo. Lalakad-lakad lang kami guys. Maganda naman dito. Diba? Minsan kailangan nyo rin mag-reconnect with the nature. What? Ay, maingay pa rin. Oo na! Sige, oo. Shout out sa'yo. Yun yung mga subscribers namin yan guys. Alam nilang pupunta kami dito. Sabi ko, pre, huwag ka muna umalis. Mamaya. Pinabantayan. Pakalayo na ng nilalakad namin. Ayoko na. Sumasakit na yung tiyan ko. Nasa kalagitnaan pa kami ng kawalaan. It's time to be one with the nature, guys. Release the gas. Ayan na. Ganda naman. Ganda naman nun. Ay! Ganda mo naman. You have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Dali. Nakaka-amaze yung mga ganitong lugar dito sa Canada. Bakit naman? Yung nasa kalagitnaan ka ng hindi mo alam kung saan. Pero may malalakaran ka. Sa atin, no? Gubat na to. Wala na magtatangkang pumunta. Wala nang ganito sa atin. Yeah, dito, para malaki siyang spaces, ang daming trail. No? Na pwede mo isukan. Tapos, feeling ko bawat trail, iba't iba yung Attraction. attraction. Yeah. Katulad ditong trail na to, napuntahan natin, ang ganito. Yung kanina pinasukan natin, sobrang dilim. Success o hindi? Alalaman natin. Success. Okay, so simulan natin doon sa situation na namin ngayon. So bakit nga ba kami nagstay? Alam nyo naman yan sa mga nanood ng previous vlog. So discuss lang din namin yung mga tingin namin is advantage and disadvantage ng pagstay namin dito. So we'll go first with advantages. Tingin namin na advantages of staying here is, I think, since yun nga, hospitality kami pareho, the main advantage is nakabuo na kami ng connection dito with that industry. Yeah. So, kung lilipat kami ng work, kung maghahanap kami ng work, parang mas, na siya, better. Mas madali. Yes. Kasi meron na kaming nabuong connection from our previous work and yung mga current work namin na mga colleagues na maka-help sa amin sa paghanap ng trabaho. And yung dito is yung hotels is mas madami naman talaga kasi nga syempre nasa city tayo. So mas madami kang job opportunities. So I think that's one of the main advantage. And also, aside from just the work,
yung meron na rin kami ditong nabuong investment kung sa amin lang dalawa. Yung nakapag na rin kami dito, yung sasakyan, yung mga ganon, yung sa bahay, and all, syempre kahit pa paano, even nung rent pa lang kami ng room, may mga nabibili na rin kami na personal gamit namin, yung mga ganon. Cabinet, yung mga ganong Oo, malalaki na mahirap nang dalhin. Oo, or kung hindi dadalhin, is ibebenta talaga, tapos panibagong bili na naman paglipat. Nakapag-adjust na rin kami dito sa Ontario, yung kahit sabihin mo na wala kaming kahit na sinong kakilala dito pagpunta dito. After almost 2 years, nakapag-adjust na kami sa life namin dito, na may nabuo na rin kami kahit pa paano mga kaibigan, yung lifestyle namin, para sa weather, yung mga gano'n, nakapag-adjust na kami. Parang hindi na kami nangangapa, kumbaga. Yung parang alam na namin kung paano dumaloy, parang ganon. Yung kung may konting man na... Alam na namin kung saan pupunta, kung may kailangan na ganyan. I think yun yung mga main advantages mo. And pa pala, hindi na kami gagastos ng panimula. Kasi, ayun nga, nakapagsimula na kasi kami dito, so hindi na kailangan ulit gumastos. Yung magbabayad ka na naman ng rent na deposit, bili ka na naman ng bagong gamit sa bahay, yung hindi na rin kami mamamasahe kung lilipad ba kami papuntang ibang province, or kung magdadrive ba kami, hindi na namin iisipin muna yung mga ganong bagay na paano to, bebenta ba to, bibili ba doon, yung mga ganong bagay. And pala, going back to paghanap ng trabaho, mas madaling maghanap ng trabaho kung nandito ka na sa province na hinahanapan mo ng trabaho. Dito pa rin kami, hindi kami lilipat. So kung maghahanap kami ng mas maayos sa opportunity, na mas maayos sa sahod, na mas maayos sa trabaho for our PR, hindi na siya mas mahirap kasi andito na kami sa Ontario, unlike sa other province na kapag maghahanap kami ng work, mas prefer nila yung nandun na, yung makapunta na talaga kami, makapag-start na talaga kami kung kailan nila gusto, hindi yung, ay, pwede ka pa kami after 1 month kasi re-relocate pa and such, ganyan. So, I think those are the main advantages. Then, going to disadvantages of staying here, again, dun sa pathway. Kasi, yun yung number 1, parang top na deciding factor this disadvantage factor of staying here in Ontario is yung PR pathway nga. Yeah. Kasi knowing na Toronto is one of the biggest cities in Canada. So, parang hindi nila kasi priority yung industry namin dito. Yung hotel industry kasi kami. Walang specific pathway dito para sa amin sa hospitality. So, mag-aano pa rin nga kami sa express entry, and given na nasa Ontario kami, syempre, mas mataas yung competition. Then, the second advantage is, syempre, cost of living pa din. Mataas ang cost of living dito. Yes, mataas talaga dahil kahit tumataas rin naman yung sahod natin, hindi lang sa Ontario, lahat man ng province tumataas ang sahod. Pero at the same time, tataas din syempre yung expenses. If we decided to stay longer here, not yung parang, yung magsasettle ka and all, parang mahirap bumili mahirap mag-invest kasi sobrang mahal, bahay, mga ganyan. So, yun yung disadvantages. Then, siguro, isa pang disadvantage is yung parang mas nagkakaroon ng PR pathway sa other provinces. Parang nauuna sila. Tapos yung Ontario, parang wala namang gaano. Diba? Yung Saskatchewan, nagkaroon sila ng pathway din for hospitality. Alberta, yung Atlantic provinces, yung mga ganun. Ontario, parang ang pinaka-focus nila dito is yung STEM, or yung science, technology, something. Sa yung mga nasa medical field din, pati yung mga nasa IT construction. Kasi nga, I think, kasi nasa city, so parang hindi nila ang mas priority talaga is yung
mga ganong industry. Hindi yung mga katulad nga dito sa... Kasi yung Alberta, kaya may hospitality sila kasi pasyalan sila eh. Parang... Parang ano sila eh. Hospitality hub ng Yes. Canada. Parang ganun. Oh, yung may pupunta talaga ng turista every time. Eh, itong Toronto kasi, ang mga pumupunta dito mostly is yung mga yung mga for business. Kaya yun yung mga nagagawa nila ng siguro pathway. I don't think magkakaroon ng hospitality pathway dito sa Ontario. And, Sana magkaroon, pero pero siguro parang, kung magkakaroon man, hindi siya yung specifically for hotel lang. Parang yun nga yung nakaraang vlog namin dati na yung nakita namin magkakaroon daw ng pathway for tier 4, and tier 5. 4 and 5. Pero ngayon wala pang announcement Wala about pa rin. yun. Nauna pa tong PGWP. Una pa yung PGWP na feeling namin apektado rin kami na hindi na namin alam. We think na yun lang naman talaga yung major disadvantages of staying here kasi yun nga, other than that, yung weather, yung lifestyle, I think okay naman siya eh. Yes, kasanay na kami, parang okay sa amin na ganito. Yung talagang PR pathway lang for Ontario, yung main disadvantage na staying here. So yeah, so that's for staying here in Ontario. So what about moving to another province? Ano ba yung tingin namin advantage and disadvantage? Sa tingin ko, ang magiging advantage, mga advantages for moving out of Ontario, I mean, to other provinces, like Saskatchewan or Alberta. Yung pag-ando dun ka na, parang in case na magkaroon ng PR pathway, at least, nandoon ka na. Parang mauuna ka sa pila, kumbaga, nandoon na. Kesa yung lilipat ka lang kapag ka nagkaroon na. Siyempre, lahat magsisilapatan. Ngayon, hindi mo na alam kung pang ilan ka sa pila. Yun yung one of the advantages na naiisip ko. Yeah, parang siya, mangyayari is yung sa Alberta, nung nag-hospitality pathway sila, lipatan lahat doon. So, advantage ng mga nandoon, andun sila. na sila. Yung nauna. Oo, parang sila yung unang nagka-benefit ng pathway na yon. Another advantage, syempre, is yung cost of living mababa doon. Although, mababa rin naman yung sahod doon. So, nababalance lang din niya yung gastos mo doon, pati yung sahod mo. Parang almost the same lang. Pero syempre, looking at long-term or long-term expenses, yung bahay, ganyan, mas mura pa rin talaga doon. Pero groceries, gas, siguro mas mura din doon. Hindi namin alam mag-comment kayo guys kung sa tingin yung mas mura ba yung gas doon or same lang. Yes, actually isa yan sa mga main reason namin dati kung bakit talaga kami lilipat, because of yung cost of living. Naisip namin pag nag-settle na kami, gusto naman namin yung makakapundar kami ng mga bagay-bagay. So kaya sa Ontario hindi nga pwede yun. Tapos di ba, nung unang plano kasi talaga namin before is mag-move sa Saskatchewan, specifically sa Regina or somewhere close to that area kasi nga ando doon yung mga hotel. City, kumbaga. Andun yung city. Siguro, knowing nga na hindi naman ganun kalaki yung Regina, siyempre, mas maliit yung gastos mo. I mean, yung wants mo, kumbaga. Kasi dito, ang daming mall, may Costco, maraming IKEA. Doon ata parang wala eh. Parang kung meron parang sa Saskatoon pa ata yung IKEA. Hindi ko sure, pero parang ganun pa kalayo yung mga bilihan ng pambahay, ganyan. Yeah, pati kung meron man, ibabiyahe mo talaga siya. Unlike dito, may gusto ka, ay lang, 10 minutes away. Mga ganun lang. Yeah, so... daming stores dito. Hindi yung pinagustuhan namin dito sa Ontario. Another advantage na naiisip ko is knowing na maliit nga yung Regina, feeling ko, maliit lang din yung competition. Yeah. Na kunwari, ando doon ka na, sa hotel, nagtatrabaho ka na, nagkaroon ng pathway. Parang isa ka na agad sa mga kandidato, kumbaga. Parang ganun kasi yung sinasabi nila na lipat ka ng ibang province kasi mas mababa competition doon. Yun nga, tulad ng Saskatchewan, Alberta, New Brunswick.
So, baba competition doon. Mas madali ka ma-PPR. Mga ganon, no? Mm-mm. Which is somehow we think is medyo totoo din naman. Kasi nga, kunti lang doon yung mga tao. So, kung ma-decide man ng government na magpa-PR ulit ng mas maluwag, syempre, mas advantage dun sa smaller provinces yun kasi kailangan nila ng tao. Unlike dito nga sa parang overpopulated na city. Yes. Na lahat nandito, ganyan. For the disadvantages of moving out of Ontario or moving to another province is you have to adjust again sa way of living doon. Like kung paano nga mamuhay. Kasi syempre hindi naman parehas yung dito tsaka doon kasi smaller province nga. So hindi ganun karami mga pwede mong puntahan. Kung nasanay ka lagi na nagmo-mall or nagpupunta sa mga coffee shops or Starbucks, Tim Hortons, ganun. Doon naman, hindi ganun kadami. Unlike dito, parang bawat kanto, meron Tim Hortons. So, maninibago ka talaga. Yun yung one of the disadvantage ng pag-move. Oo, pati, ayun na sobrang iba yung mga provinces dito. Kasi napapansin ko kagaya netong even sa Ontario pa lang, pumunta ka sa maliit na city, makikita mo na yung difference ng GTA area dun sa maliit na city na yun kahit nasa Ontario ka. What if, or what more, kung nasa ibang province ka na hindi naman talaga siya sobrang, tawag dun, city. So, di ba, maninibago ka talaga kahit sabihin mo na, ay, okay lang, sanay naman ako sa buhay probinsya. Pero, ayun nga, nag-aral ka sa ganito, sa gantong lugar, or 2 years ka na nandito. So, kahit pa paano, nakapag-adjust ka na sa gantong life. So, doon, adjust ka ulit sa mas maliit na lugar. Then, another disadvantage, syempre, is yung weather. Weather in Ontario is far better than the weather in Saskatchewan or Alberta, Manitoba. Di ba nga nasa central or nasa north territories? Kasi sobrang harsh ng winter doon. Like dito, hindi naman ganun kalala yung winter. Last year nga, 2, 3 or 4 times lang nag-snowfall. Ano yun parang from December up to February. Or March. Na ganung lang. Tapos hindi pa siya ganun kalala. Na hindi mataas yung snowfall, ganun. Lalo na pag nagda-drive ka. Kasi dito, na-arouse namin yung snow na yon gamit yung sasakyan namin ng lang, summer tires lang. Oo, yung regular yung na regular tires lang na gulong. Oo. Kasi not even kapag sa Saskatchewan ka nag summer tires lang, tinry mo, nako, delikado. Oo. Dudulas talaga yung sasakyan mo. Kailangan talaga doon naka-winter tires. Pati talaga yung snow doon. Snow talaga. Yung magpapala ka talaga ng kailangan mong gumising ng maaga pagpapasok ka sa work kasi maybe ilang minutes kang magpapala, pati yung sakyan mo, lilinisin mo, yung mga ganon. Pati parang sabi nila doon, hindi ka agad naglalagay ng salt. Unlike dito sa Ontario. Kasi nga maliliit nga yung lugar. So parang hindi naman laging naiikutan. Dito, mabilis. Ano pa lang, kahit naka snow alert pa lang sa weather app, maglalagay na sila ng makikita mo sila, lalagay na sila. Another disadvantage nga ng paglipat is wala kang kakilala ganun. Kasi syempre lilipat ka, panibago na naman. Hindi naman lahat ng tao dun tutulungan ka ng bago ka pa lang ganyan. So you really have to start again from the bottom talaga. Yung parang nabuo mo ng connections or friendships, bubuo ka ulit ng panibago dun. Unless meron ka talagang kakilala na dun, na alam mong tutulungan ka, yung sasamahan kayo sa pag-start ulit ng journey nyo sa bagong province. Mahirap syempre maghanap ng trabaho na yung gusto mo talaga. Like gusto mong supervisory level or managerial level. Kasi nabanggit ko nga last time na connections is really essential dito sa Canada.
Kasi mahirap gumalaw sa trabaho kapag you're nobody, ganun. Magiging disadvantage siya kasi nung sa case nga namin, dapat ilipat na kami. Kaso wala kaming mahanap na trabaho talaga. Yung iba, kailangan daw magpunta ka muna doon para makapag-apply. Eh anong kasiguraduhan naman nun? Na pagpunta namin doon, may posisyon pa bang available para sa amin? Siyempre, baka wala na, ganun. Tapos yung mga connections naman namin doon, sobrang konti lang. Tapos siyempre, busy rin sila. So, mahirap din mag-realize sa ganun. Mahirap ay may kakilala naman kami doon, tutulungan daw kami. Siyempre, hindi mo naman pwedeng iasa din sa ganun. Kailangan mo rin gumawa ng paraan. Mas, challenging siya humanap ng trabaho. Let's say, kahit nandun ka na, kasi mas maliit nga yung province. So, yung job opportunities is also limited. I'm not saying na wala. It's just, mas konti. Mas konti yung opportunity. Isipin mo, kung 10 kayo nag-a-apply, 3 lang yung open na trabaho. Diba? Unlike dito, 100 kayo nag-a-apply. Pero, 100 din yung position na available. Kumbaga, parang ganun yung ratio. Kumbaga doon, 3 out of 10 yung, 3 kayo, 10 yung, 3 posisyon, 10 yung nag-a-apply. Parang ang hirap may paglaban. Unlike dito, na, kuwari, yung front desk position, ay, sige, may natanggap dyan, lipat ako dito. Parang ang daming pwede. Parang kunwari dito, kahit sabay-sabayin mo yung applyan, kung ano yung mauna, dun ka. Parang doon, kahit sabay-sabayin mo yung applyan, more chances, hindi rin naman sila lahat may hiring. Isa pa siguro sa mga disadvantage is yung magsisimula ka ulit. So kung gusto mong mag-rent agad ng own space, medyo mahirap. Kasi syempre, lilipat ka pa doon, magkano yung gagastusin mo sa pagpunta pa lang doon na dala mo lahat ng gamit mo na pag down payment nga ng rent, magkano na agad. Siyempre, mas okay pa rin yung shared space ka muna. Which is, para sa amin, na yun, parang disadvantage. Siyempre, magkakailangan na naman na hindi ka na naman komportable gumalaw kasi nga, siyempre, may ibang tao na kahit ka-close mo ba, na kahit kamag-anak mo pa or what, siyempre, nakakaya pa rin naman. Kasi, nag-rent ka lang naman ng kwarto. Parang makikisama ka na naman. Makikisama ka na naman. Kasi kami dito, nagsimula kami talaga, shared space talaga. Lahat. Ngayon lang kami nagkaroon ng sariling space talaga. Na kahit basement, komportable naman kami kahit mahal yung rent. So, isa yun sa mga parang ang hirap iwan na, kasi kakalipat lang din namin nga. Parang ang hirap niyang ulitin na magsimula ka ulit sa kwarto. Although, kung ganun talaga, hindi ganun talaga. Yung nga lang, nakikita namin, disadvantage yung ganun. Katulad ng sinasabi ni Kyle is, parang magpa-back to zero ka ulit. Which is, akala namin dati, yung pagba-back to zero is okay lang. Kasi hindi na kami from zero talaga. Like, from Pinas to Canada na wala talaga kami kaalam-alam. At least dito, parang na gamay na namin yung Canada kahit papaano. Tapos lipat ka lang province. Pero, the more na naiisip ko siya, feeling ko disadvantage siya talaga kasi, ayun nga, magbaback to zero ka na naman. Parang bubuo ka na naman ng hindi lang ng life nyong dalawa, personal life nyong dalawa, kundi yung trabaho, friendship, connections. Yung parang ganon na dito na kahit pa paano kumbaga nag-level 2 ka na. Nag-level 3 ka na. Tapos ngayon level 1 ka ulit. Parang mahirap yun. Unless may maganda talagang opportunity sa yung province. Pero kung wala rin naman, lalo na same with our case, it's a disadvantage. Yun yung mga nakikita namin na advantage and disadvantages of staying and moving out of your current province or specifically sa Ontario na lang on our case. Hindi naman bad choice na lumipat. Kasi para sa akin, walang good and bad choice sa sitwasyon ngayon. Kasi wala talagang, kasi naghihigpit talaga yung Canada, guys. Na, yung ngayon sa recent news about PGWP, sa pagkakaintindi ko, hindi na lahat talagang eligible.
starting November 1st. November 1st, diba? Tapos, kailangan mo pa ng language test. Okay lang naman yun. Kaso, syempre, hassle na naman, requirement na naman. Kailangan mong tasan yung score. Gastos na naman. Diba? Hindi naman bad choice din yung pagkalipat. Kasi, ganun pa rin naman yung policies kapag nandoon ka na. Hindi rin naman bad choice na magstay, in our opinion. Kasi, yun nga, napag-desisyon na namin na magstay nga muna dito. Kasi parang, ang hirap kasing gumalaw. Alam mo yun? Parang dati, may daan kasi. May pathway. Ngayon, ngayon, hindi mo na alam, pag gumalaw ka, checkmate ka na pala agad. Ang labo na kasi, no? Yeah, I think walang ngayon. Actually, walang good or bad decision kung gustuhin nyo magstay or lumipat. Kasi, para tayong nasa ere. Sambako, di ba? Parang basta gumalaw ka. Kanya-kanyang lang yun. Kanya-kanyang discarding na lang ngayon. Kung ano yung sa tingin nyo is mas maayos, para sa mga PR natin, push tayo doon. Pero yun, hindi rin naman namin sinasabi na yung magstay kayo kasi nagstay kami. So, we think na yun lang yung best. Kanya-kanya tayong sitwasyon. Yun lang yung best sa situation namin ngayon. May naiisip pa rin naman talaga kaming disadvantage. Ba't ba tayo nagstay dito? Yung ganyan. Mas, hindi na-outweigh nung advantages. Parang ganun. Kung ano yung sa tingin yung best sa inyo, basta may plano kayo. Hindi lang one plan, basta may sunod kayong mga plano pa. In case. Mahirap kasi yung yung lilipat ka lang kasi sabi ni ganito, madali daw doon. Kasi sabi ni ganito, merong ganitong opportunity. Ang hirap mag-rely sa ganun, guys. Kahit kakilala nyo or ka-close nyo na sinabing may ganito. Hanggat wala pang papel, parang mahirap kasi maniwala. Hanggat wala pang offer letter na kumbaga sa trabaho. Wala pang offer letter. Wala pang kontrata. Hindi ka pa nakakapirma. Huwag ka munang magtitiwala. Huwag ka munang maniniwala. Yun yung para sa akin lang. Hindi ko naman sinasabi na tablahin mo yung kamag-anak mo or ka-close mo. Parang gusto ko kasi maging sigurado na. Kasi ngayon, wala nang siguradong pathway. So at least, maging sigurado ka sa pupuntahan mo, sa gagawin mong desisyon. Na at least, basta may makuha kayong trabaho rin, kahit papano. Kasi dito sa Canada, kung hindi nga natin alam kung anong pathway natin or what, tas wala pa tayong trabaho. Para mas lalo tayong kawawa nun. So, parang maganda rin naman mag-move ngayon, lalo na yung mga naka-implied status pa lang. Kasi syempre, hindi pa umaandar yung postgrad work permit mo, guys. Kung lumipat ka na ngayon pa lang, at least pagdating mo dun, pag nagsimula na yung postgrad work permit mo, yung pag natanggap mo na yung work permit mo, at least, doon ka na. Start na nung simulan mo na, Kami dito kasi, baligtad ang discard namin. Kumbaga, A and B yan. Nandoon kami sa plan B na magstay dito namin i-try. Kasi may mga ganun din naman na katulad namin na nagstay kasi gusto nila i-maximize din yung opportunity dun sa province nila before moving out. Yeah, actually, plan B namin yung nasunod, which is to stay. Plan A is to move, pero nasa plan B kami ngayon. Ayaw namin ipilit, guys, yung plan A namin na lumipat. Kasi nga, hindi na namin alam kung tama ba na lumipat. So, we'd rather be safe na lang muna. Pati, yung dati naisip namin na hindi kahit wala tayong trabaho, lipat tayo dun. Dati kasi okay lang yun. Kasi maluwag pa yung yung policies May pathway pa talaga Kung kahit isa lang sa amin magkaroon ng trabaho, wala yan. Kahit entry level, meron yan. Ngayon kasi parang wala na. Ang hirap na. Sabi pa namin kahit 1 to 2 months max sana makakuha na. Kahit isa sa amin. Ngayon, since wala nga kaming ma-applyan na work nung nag-try kami, walang kumukuha pa sa amin. So, ang hirap na lilipat kami doon, wala kaming trabaho, nagbabayad kami ng renta, kailangan namin bumili ng lahat. We think we'll go with our plan B muna. We will see kung ano bang
mga kasunod na mangyayari. Sana medyo... Ganun mo lang gagawin namin, guys. Mm-mm. Uubusin namin muna yung bala namin dito sa Ontario bago kami lumipat talaga. Pero syempre, kung magkaroon man ng opportunity or pathway na within, sabihin natin, the next few months, syempre, we welcome pa rin namin yung opportunity na yan. Hindi naman namin pwede syempre ipilit yung pagstay dahil naisipan namin magstay lang. Yes. Kung wala namang pathway dito, para saan pa? Yung goal nga nating lahat, ma-PR, hindi lang ma-experience yung buhay Canada. Ano din, kasi nung pag-isip namin na lipat ng province, nag-isip kami ahead, hindi lang sa PR eh. Doon na kami sa settlement. Hindi muna namin naisip yung, kuhain muna natin yung PR. Ang naging feeling ko lang, ang naging mali namin, or yung hindi namin na-oversee nung una pa lang, is yung province mismo. Kasi ang tinignan namin, yung pinakamurang tuition, doon kami nag-base. Diba? Which is yung Mississauga talaga. Yung Toronto, sa totoo lang, yun yung pinakamura. Oo. Na-research namin. Pinakamurang tuition. At Na kahit pa paano maayos na weather. Hindi naman namin naisip na di pala ganun ka-okay yung opportunity dito para sa trabaho namin, para sa hotel industry. Remember the days we were young. That is it for today's video. Sana guys nag-enjoy kayo. Naigala namin kayo dito sa Valens Conservation Park. Yeah, and discuss din namin sa inyo yung mga opinion namin about the disadvantage and advantages of staying and moving to another province. Don't forget to comment, like, and subscribe, and sana may mga natutunan kayo at mag-comment kayo para may matutunan din kami sa inyo. Yes. Mag-comment kayo kung tama ba yun. Mamaya mali-mali sinasabi mo. Kung ganyan din ba yung mga naiisip nyo or may iba kayong opinions about that. Let us know. Yes, let us know on the comment box. Yeah, so thank you for watching, guys. Until next time. Bye-bye.